So eto, pakinggan natin mga boss yung ano ni BBM, yung kanyang napakagandang vlog. Nag-vlog na naman tong loko-loko na to eh. Ito bago talaga umalis papunta sa ibang bansa, ang hilig mag-vlog nito eh. So ayan na nga, sinabi niya nga dito na yung corruption daw sa flood control projects, walang hiya ka. Corruption sa flood control projects ang ngayon mo lang naisip yan. Tagal-tagal mo na presidente. Unang araw mo pa lang, putang ina, binaha na tayo. 'Di ba? Natatandaan mo unang taon mo sa serbisyo, nagpunta ka ng American, nagpunta ka ng Singapore, nanood ka ng karera. Habang nalulunod yung mga tao diyan sa Bulacan, buwisit ka. Buti pa yung ate mong si Mangga nagpunta dun sa mga nasalanta, ikaw kupal ka, hindi ka man lang dumalaw, hayop kang buwisit ka. O ito, pakinggan natin itong kanyang vlog na naman na ito at ating reaksyonan. And you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman. Gago ka pala eh. Ang linaw-linaw ng tanong, sino yung pinatutungkulan mo? Puta, ang sagot, they know who they are. Sabihin mo na kasi, kami-kami yun. Kami-kami yun, ano ka ba? Anak ng putsa ka, bongbong. Imaginein mo, ina-address mo yung corruption at pinapaalam mo sa Pilipino na may corruption. Tapos hindi mo kayang sabihin kung sino yung mga corrupt na yun. Putang ina, anong klase ka? Hindi lang. Anong klase kang visit ka? Hindi ba? Na tinanong ka kung sino yung tinanong ka kung sino yung mga hudas na yan, hindi mo man lang masabi. Bakit? Basta sabihin mo they know who they are. Pwede ba naman yun? Paano kung sabihin kung sobrang kapal ng mukha niya, hindi naman pala ako, hindi ako pinangalanan eh. Bakit ako hihinto? Ba't hindi mo kayang pangalanan? Paano hihinto yung mga magnanakaw na yan kung di mo papangalanan yung mga hayop na yan? Hindi ba pangalanan mo, sabihin mo si congressman ganyan, si mayor ganito, si congressman ganito. Kasi tinan mo si Toby Chanco, ang lakas nga ng loob pangalanan eh. Na si Romualdez, napakalaki ng ginagawang kabulastugan eh sa ating mga mamamayang Pilipino eh. Hindi ba? So dapat ikaw din bilang isang presidente, ganun ka rin. Sabihin mo kung sino. Walang hiya ka kung puros kayo pautot eh. Pati ba naman sa pagsasabi na lang kung sino yung mga magnanakaw, hindi mo kayang gawin, napakahina mo naman. Diyan talaga yung mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the Gago. Paano sila mag-a-account sa kanilang actions? Paano sila magtitino sa kanilang ginagawa kung putang ina hindi mo kayang pangalanan? Pwede ba naman yun? Kayong mga sindikato, kayong mga adik, kilala nyo na kung sino kayo, huminto na kayo Huminto na kayo, ako na nagsasabi. Anong gagawin ko? Basta mapapahamak kayo. Ganun lang ba yun? Hindi pwedeng puro lip service. Kaya kayo walang nahuhuling drug lord eh. Kaya kayo walang nahuhuling gambling lord. Kaya wala kayo nahuhuling mga hoarders at saka mga smugglers eh. Kasi hanggang salita lang kayo. Wala kayong kapangil-pangil. Para pangalanan man lang yung mga yan. Para at least kahit papaano. Kasi tingnan mo, immune ka eh. Bongbong Marcos, immune ka to all suits. Diba? Hindi ka nila pwedeng idemanda. Pero pwede mong sabihin kung sino sila, bakit. Tangina, kung talagang concern ka sa bayan mong Pilipinas, i-expose mo sila sa Pilipino para huminto sila sa mga pinaggagawa nila. Para i-lifestyle check sila ng mga Pilipino at ang Pilipinas ay mag-imbestiga ng sarili nila. At tingnan kung anong klaseng buhay meron tong mga puke ng ina nito. Bakit ang lalakas ng loob magnakaw sa kaban ng bayan na hindi inaaresto? Paano arestuin? Hindi nyo tinutukoy. Tatandaan nyo si Pangulong Duterte, binanggit niya yung 5 pangalan ng mga general na involved sa droga. Hindi ba? Binanggit niya yung pangalan ng mga involved sa droga. Anong ginawa nung 5 na yon? Nagpaliwanag sila. Yung 5 na yon, sinabi nila na hindi kami nagtitinda ng drugs. Hindi kami ganito. Yung iba nga, tumakas pa ng Pilipinas. Bakit tumakas? Kasi nga, guilty. Anong kinakatakot mo, Bongbong? Bakit hindi mo masabi yung pangalan nila? Kung ang kinakatakot mo, baka idemanda ka nila, tanga.
You are not, kung pwede ka lang idemanda, matagal ka nang dinimanda sa katangahan mo. O pero dahil nga you are immune sa kahit na anong suit or kaso, hindi ka pwedeng idemanda, dapat ginagamit mo na yung immunity mo na yan. Kung sino yung sa tingin mo, you have all the intel funds. You have all the money to identify these people. Dumadaan sa'yo lahat ng mga intelligence report ng mga intel community. Hindi ba dapat pag may demand sa intel, you verify it, at pag na-verify mo, edi sabihin mo, itong tao na to, di umano. Itong mga tao na to, paiimbestigahan ko dahil lumabas ang mga pangalan nila dito. It's about time na ipagtanggol at ipaliwanag nila yung mga posisyon nila ngayon pa lang. Kung magpa-interview sila sa media, bahala sila, basta iimbestigahan ko sila ngayon pa lang, magpaliwanag na sila. Matindi tong hawak kong intel. Bakit? Di ba si Remulla ganyan din? Si Remulla wala pang ginagawang kaso, wala pang kasong isinasampa nagbi-build up pa lang ng case. Meron ng meron na kagad siyang taong pinatutungkulan. Kapag si Pangulong Duterte, kapag si Pastor Kibuloy, kapag si Tebes, kapag si Bantag, ang bilis niyang tinutukoy. Bakit? Kasi kalaban niyo sa politika. Pero kapag ka mga kakampi nyo, hindi nyo kayang tukuyin. Bakit? Para makatakas? Hindi nyo kayang tukuyin para medyo bawas-bawasan nila yung pagnanakaw nila, ganon? Tangina Bongbong, ang tagal mo nang nananakot, wala nang natatakot sa'yo, sa totoo lang. Tinakot mo yung mga drug lord, dumami lalo drugs. Tinakot mo yung mga smuggler, lalo sila nag-smuggle. Hindi ba tinakot mo yung mga hoarder, ang mahal pa rin ang presyo ng bigas. Ngayon, sino naman tinatakot mo? Yung mga kawatan sa Congress na sila din yung nagpapaikot ng mga kontrata patungkol sa mga flood control, sa mga pagsisemento ng kalsada at kung ano-ano pang infra. Magsabi ka kung sino, kung talagang totoo ka sa layunin mo na ipakulong tong mga to as early as now, sabihin mo na kung sino para alam na natin pare-pareho. Sasabihin mo, ayaw mo masira Ayaw ko masira yung kinabukasan nila. Ayaw ko masira yung mga pamilya na baka ibabash yung mga pamilya. Putang ina, naisip nyo ba yan doon sa mga pamilya na binwisit nyo at hinayop ninyo na yung mga vlogger nga, kung tawagin nyo, narco-vloggers Kung tawagin ninyo, funded ba ng China kahit wala kayong information at intel tungkol doon. Tapos ngayon, apektado ang sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo kayang sabihin kung sino yung mga kawatan na yan. Anong klase kang presidente? Dapat sa'yo, huwag ka na magpresidente kahit barangay chairman, hindi ka pwede, wala kang betlog Expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to... Ano na naman sinabi? So ang sinasabi na naman nito na, so is this a threat? Pananakot ba ito sa mga kriminal? Putang ina, hindi nyo kailangan takutin yung kriminal. Kailangan ipakulong yung kriminal. Hindi ba? Di ba Jiggy Manikad? Si Jiggy Manikad ba to? Sino ba to? Si Jiggy Manikad. Basta sino man to. Di ba dapat ang kriminal hindi tinatakot? Ang kriminal dapat kinukulong. Ang kriminal dapat hinahanapan ng ebidensya. Tapos yung kriminal hinahanapan ng ginagawa ng mga kaso. Kriminal nga Siyempre gagawa mo ng kaso yan. Dapat na kinukulong yan kung kriminal yung mga hayop na yan. Tama? Bakit kailangan mong takutin? Tumigil ka na. So kung may nakita kang pumatay, sabi mo, last mo na yan last mo na yan. Huwag ka nang papatay ulit, kundi pakukulong kita. Hindi. Dapat lahat ng krimen, mayroong karampatang parusa yan. So yung mga magnanakaw as early as now, kung talagang sigurado kayo, naggawa kayo ng due diligence, nag-audit talaga kayo, dapat kilala nyo kung sino yung mga yan at sabihin nyo na kung sino-sino yung mga yan para magkaliwanagan. Kasi baka mamaya yan yung sinasabi mo, kaibigan mo pala sa Congress. Kunyari lang, may listahan ka, di mo na mapapakita sa tao. Ano silbi niyan? Kung kinanginan yan yung listahan nyo, walang silbi yan hanggat di kayo nagpapakita ng resulta sa taong bayan, mga tanga. Really crack the whip on those responsible. The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You can Fix the problem. Ano nga puta? Labo, fix the problem, not the blame. Hindi mo naman i-blame Kakasuhan mo, ipakukulong mo kung talagang magnanakaw. So paano mo i-fix yung problem kung hindi niyo ipakukulong yung mga na to? Kung hindi niyo ipakukulong tong mga kupal na ito. Hindi ba, if you are
calling for accountability kay Inday Sara, why not we hold these people, itong mga nasa flood control issues, we hold them accountable. And you can never fix the issue if yung mga magnanakaw sa gobyerno hindi nyo binibigyan ng leksyon. Hindi dito issue, Bongbong Marcos, yung baha lang. Yun yung resulta nung kademonyohan nyo pare-pareho. O, yung baha, yan ang resulta. Pero para matigil itong pagbabaha, alam nyo, kasi hindi lang naman tayong inuulan sa mundo, pero ang dami ring mga lugar na inuulan, mas mababa pa kaysa sa dagat. Hindi nagbabaha. Bakit? Kasi nga yung mga proyekto nila, yung pera ng taong bayan na pupunta talaga dun sa proyekto, at yung mga proyekto talagang pinaghirapan ng mga inhinyero. Anak ng putya, paano natin masosolve yung problema kung yung unang-unang problema hindi natin masolusyonan? Paano natin masosolusyonan yung baha kung yung cause ng pagbabaha hindi natin masolusyonan? Hindi problema actually yung mga baradong mga kanal eh. Hindi yan ang problema. Kasi yung baradong mga kanal, ginagawa talaga yan. Ang problema, yung pera na pangkalkal doon sa kanal, putang ina, ninanakaw nyo eh. Ninanakaw nyo muna yung pera bago nyo gawin yung paglilinis ng kanal. Anak ng tinapay naman. Oh. Hindi lang naman actually yung baha ang problema natin. Problema natin yung corruption that causes yung pagbabaha. Ang tagal-tagal na nating binabasa. Totoo lang, binaharin tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi katulad nito na putang ina kada na lang may ulan, may baha, kahit mahina, may baha. Tapos bilyon-bilyon pa rin yung perang ginagastos ninyo sa flood control projects ninyo. Pero normally, ganun pa rin, wala pa rin nangyayari kahit bilyon-bilyon yung... Yun yung tinatanong natin, sir, saan napupunta at kung ninanakaw ito, hindi ba dapat unahin nating pag-solve dun sa problema ng pagnanakaw? Di ba dapat yun inuuna natin, bitayin yung mga hinayupak na yan? Not fix the problem without knowing who to blame. Yes. So one thing follows. Let us not fix the problem if we do not know who to blame. Akala ko ba kilala nyo? Akala ko ba alam nyo? Hindi ba ikaw ang nagsabi may listahan ka na? Okay nang ina, niloloko mo ba yung tao? Anak ng tinapay naman to si BBM, para naman grade 1 ang putang ina. Ito naman tong si reporter. At siya pumapayag naman, sir. Sabi mo kanina kilala nyo sila. Bakit ngayon, sinasabi nyo na naman na ang hirap mag-sisi kung hindi nyo kilala? Kanina, ibig sabihin, hindi nyo talaga alam at hindi nyo planong ilabas kung sino yung laman ng listahan nyo na yan. Kasi putang na mga kaibigan nyo yan, sigurado. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot. Dahil sa dinadaanan na hirap, na dinadanas ng... Niloloko mo kami. Meron talagang dapat managot. Ang tanong, sino yung mananagot? Puta, dinadaan ng hirap ng mga Pilipino. Ang tanong, sino yung problema at sino ang dapat managot? Kilala mo na ba? Kasi kung kilala mo na kung sino yun, putang ina, kasuhan na natin. Pero kung kilala mo na, tapos malaki pala utang na loob mo or baka naman mamaya naghahati-hati pa kayo sa kinikita dyan, putya, yan, ba't ka pa nagpipresko? Ba't ka pa nagsusona? Tsaka ba't ka pa nagsasalita na mahiya kayo kung kayo rin pala yun? Ating mga kababayan, they have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Sino nga yung somebody? Haba-haba na ng vlog mo ni wala kang in-address eh. Okay, i-address natin yung baha. Magkakalkal tayo ng imbornal. Pero syempre, gagawin nyo lang kung ano yung nasa budget. Kung ang budget nyo, 10 piso, yung trabaho nyo, pang 10 piso lang. Do you expect na meron kang 1 bilyong project, na 1 bilyong pondo para sa project, tapos ine-expect kung 1 bilyon yung nilagay mo doon, do you think magkakaroon tayo ng ganitong problema? Kasi kung 1 bilyon yung nilagay mo doon, tapos nagkaroon tayo ng problema, anong ginagawa natin? Di ba yung mga contractor, it's either dinidemanda natin, kinakasuhan natin, or tinatanggal na natin na magbid, tama? Walang hiya. Anong klaseng solusyon sa pagbabaha ang ibig mong sabihin kung hindi mo kayang sabihin ang pangalan kung sino-sino yung mga yan? Yabang-yabang mo eh. At kayong mga kawatan, iimbestigahan kayo, tandaan yan, may makukulong. Sino?
Sino makukulong? Puta yung mga may sindikato sa Congress no nag-speech ka, palakpak ng palakpak sa iyo. Baliktad eh. Hindi, napakalaking baliktad mga bossing. Imaginein mo ha, noong si Pangulong Duterte tinakot niya yung mga general, nagsitakbuhan. Noong si Pangulong Duterte tinakot niya yung mga mayor, nagsitakbuhan. Noong si Bongbong tinakot niya yung mga kawatan sa gobyerno, nag-standing ovation, pinalakpakan pa siya. Yun ang kaibahan nila. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. So, ibig sabihin, hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam kung sino-sino itong mga kawatan. Or alam niya, pero nagmamaang-maangan siya. Kasi ang tanong, paano sir kung kaalyado mo? Kung kaalyado ko, tinanggal ko na. Wala pa siyang kaalyadong tinatanggal. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Di nakikinabang siya. Kasi alam naman natin may magnanakaw dyan. At sino-sino ba yun nandiyan dyan? Kayo-kayo lang, magkakaibigan kayo. Kayo-kayo lang naman na nandiyan dyan eh. So with all this corruption na pinag-uusapan natin, wala naman kayong nakalagay dyan na hindi nyo kaalyado. Lahat kaalyado nyo eh. Hindi ba? So ngayon, may kaalyado na ba kayong sinibak dahil sa corruption? Walay. Ang sinibak nyo pa lang, si Arnel Ignacio. Pero Duterte pa yan. Aside from Arnel Ignacio, sino pa yung mga sinibak ninyo? Can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? Ganda nung tanong eh. Ano ba yung ginamit mong paraan para tumabasyo natin to? Ano sagot? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung... Last December lang? So 2024. Nanalo ka 2022. Naglagay ka ng mga tao 2022 din. 2023, isang buong taon, another full year, binabaha na tayo niyan, 2023, 2024, December lang last year. Doon ka lang nagsimulang mag-imbestiga. Anak ng tinapay. Tangina, kahapon lang ba bumaha? Noong December lang ba bumaha? Pucha, yung 2023 hindi bumaha. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong. Wala kang kupas. Bagyo. At nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Tangina, nakita mo na, hindi mo pa sinolusyonan. Mano man lang, naawa ka sa kanila, nakita mo gano'n sitwasyon nila, huwag kayong magalala, putangin na yan. Pakukulong ko mga hayop niya. May pinakulong ka na ba? Meron ka ng inutusan mo na ba si Boying? O inutusan mo na ba COA? O inutusan mo na ba ang mga Congress na imbestigahan yung mga sarili nila? Hanggat wala kang ginagawa, hanggat walang investigasyon at hanggat walang taong may pangalan na lumalabas yung pangalan dito, walang mangyayari dyan sa mga kaek-ikan kaartihan mo. Puro style bulok lang yan, sir. Puro style bulok lang yan. Tingnan natin, sabi nga dito, meron na daw siyang listahan eh. Ito daw, meron na daw siyang listahan ng mga sino-sino ba ito? Sige nga. Ay, wait lang, di ko pala napakita ito. Ibinunyag naman po ng ating Pangulo ni PBBM na hawak na niya ang mga pangalan ng mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects. Sa podcast interview na inilabas kahapon po sa kanyang vlog, sinabi po ng ating Pangulo na hindi palalampasin ng administrasyon kahit pa mga kalyado ang sangkot sa mga anomalya na nagdulot po ng mababang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Handa rin naman nung ilagay sa blacklist ng gobyerno ang mga kontraktor na makikitang hindi naging maganda ang trabaho. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sorry na lang.
Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang Ito kinunto patawa-tawa no? Kala niya yung problema ng Pilipinas makukuha sa pa-cute niya, hindi naman siya cute. Unang-una sa lahat, hindi naman siya mukhang mabango. Hindi naman siya gwapo. Oo, tapos pabago-bago pa isip. Itong tao na to. Alam mo, the more na tinatry mong maghanap ng maganda dito sa tao na to, wala kang makikitang matino eh. O lahat, puro kabalbalan yung makikita mo. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo, wala, nag-iimbestiga pa sila. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo kung sino-sino, mahirap naman magbintang ng wala ka pang ebidensya. Pukin ang ina niyan. Hawak mo na yung listahan, tapos wala ka pang ebidensya. Ano ba talaga? Tangina kababuyan talaga itong ginagawa ninyo sa Pilipinas. ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na pwedeng, hindi sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Ba't hindi mo sabihin kung ano yung mga pangalan ng mga yan? Para at least magkaroon na kami ng listahan din ngayon pa lang. Tapos, titingnan natin kung sa mga susunod na mga proyekto, nagbibid ba yung mga yan? Di ba? Sabihin mo na kung sino kasi. Bakit sinasabik mo pa yung tao? Unless wala naman talaga. Unless wala talaga, mga bossing. Wala talaga siyang listahan, pero pinaaasa niya kayo na meron siyang listahan para kunyari may mangyayari. Pero tandaan ninyo ha, last year, yan na yung speech ng kupal na yan. 5,500 flood control projects. Ang natapos nila, nung tinanong kinaumagahan, nabangga ng barko. Na-overwhelm yung baha. Hindi ko lang kasi maintindihan eh. Parang hindi ko alam, Bongbong ha, kasi sinabi mo ipunin yung baha, hindi mo naman sinabi na gagawin mong ipunan yung Metro Manila. Akala naman namin, nung sinasabi mong iipunin yung baha, akala namin iipunin mo somewhere, iipunin mo sa bahay nyo, ganyan, iipunin mo sa swimming pool ninyo. Eh, mukhang ginawa mong ipunan. Putangin na, yung mga nababaha, yung barangay, yung Malabon, Caloocan, Quezon City, Metro Manila, hindi kami informed na gagawin mo palang catch basin ng buong bayang Pilipinas dahil dyan sa 5,500 flood control projects. Tumaan mo 5,500 flood control projects, tapos ngayong taon na to, meron daw natapos na 10,000 plus flood control projects. So imagine, may mga natatapos na proyekto pero walang resulta. Utang ina niyan. Anak ng tinapay na yan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.